as long as it's with Isang magandang araw na naman po sa ating mga viewers. Andito na naman po tayo sa panibagong episode ng Popi Mac TV Property and Lot Vlogs upang silipin po ang isang napakagandang integrated farm dito po sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So ang layo po natin sa Metro Manila is mga 2 hours drive lang po. Tapos sa town proper mga 10 minutes drive. Tapos sa T-Flex po mga 15 minutes drive lamang po. So napakalapit po ng location natin, napakaganda ng location natin. At napakaganda po ng farm ito. Mamaya po makikita yung kabubuan dahil iikutin po namin ito hanggat kaya naming maikot, no? So umpisahan ko lang po dito sa front. Ang front niya po dito sa ano na to, magkabila po actually hanggang dito. Yan, ikutin ko lang po, no, para makita niyo yung ano. Yan, kasama yan. Kasama yan. Ayan, kasama yan. Ayan, nakita niyo na po maraming sasakyan. So ibig sabihin marami na mamasyal sa area na ito. So sobrang ganda nga po kasi nung farm na to, naging ano na rin po, tourist destination na rin po itong area. So mamaya po papakita namin unti-unti yung mga highlights ng property na to para sa ganun po mas makita nyo kung ano ba yung pinagmamalaki ng property na ito. So ito po ay 18 hectares pala. So idalagay po namin description sa baba sa aking price po sa baba. So punta po tayo mamaya dun sa loob para makita natin kung ano ba yung pinagmamalaki dun sa loob. So umpisahan ko na po sa side na to. So ito po ay kasama rin po sa property. Ayan. Tapos yan po, may portion po siya dyan, nakasama rin po yan. Hanggang doon po sa bahayan po na yun, yung puno po na yun is hindi nakasama. Ay, mangga ba kasama? O kasama raw po pala yung mga bangga na yun. So may mango farm. Tapos dito naman po sa part na to, kasama rin. So may rice field po. So ito po yung, medyo hindi po kasi highlight tong area na to dahil parang naging parkingan lang niya po pansamantala to. Pero marami po pwedeng ipa-develop sa area na to. Basta po may pera kayo, wala pong imposible sa mga plano nyo pong gawin dito sa farm po na ito, no? So punta po tayo dun sa kabila. So dito po tayo sa kalsada. So dito po ang tanya ko po sa frontage ito is nasa 50 meters, baka mahigit pa po, 500 meters kako pala, o baka mga 1 kilometro po. Kasi kung nakikita nyo yung bahay na blue, makikita nyo po sa aerial yung bahay na blue na yon. Hanggang dito po rin sa may bahay din po doon na bubong. So yun po yung frontage po natin. Makikita nyo po yan sa aerial. Yung dalawang bubong na nasa magkabilid ng kalsada na to is yun po yung pinaka frontage natin. Magkabila po yan, ha. I'm talking magkabila po. So yun naman pong may binakuran doon is ginawa niya lang po binakuran dahil kulungan po ng mga baka, kambing, ganyan. Integrated farm po ito na semi-resort o kung ano man. Tourist destination po talaga siya dito sa bayan po ng Quiapo. So pasok tayo sa loob. Ayan. Shoutout po sa mga taga Quiapo. Ayan. Ito po yung entrance niya. Actually may minimal charge sila dito ng 20 pesos na entrance para kahit paano naman may pang ano sila, pang maintenance sa mga pang padamo, ganyan, pang pakain sa isda. So nanininig sila ng minimal charges. So nagge-generate na po ito ng income. So dito na po tayo sa pinakaloob ng property. Yan po yung pinaka pond niya rito sa harapan. Hanggang doon kayo, Jonathan, di ba? Ayan, nakikita nyo ba yung dami ng tao? Puro tao po yung nakikita nyo na yan. Ayan, ayan. May mga dumayo po rito, mga taga-ibang bayan. Since ano po ngayon, Friday pa lang. Pero makita nyo naman po, ang daming tao. So ikutan ko lang kayo dyan yung ano. So dito sa part na to, pwede ka magpakain ng isda, pwede ka mamingwit. Tapos yun, may island yung pinaka fish pa niya, ganda oh. Ayan, may mountain view naman. So ang sarap po dito sa farm na to. Kahit po anong gawin nyo, pwede po talaga dahil yung terrain niya is mixed terrain. May mango farm, may rice field, may park, may parke. Ayan, may bikean po dyan may mga pinaparin silang bike. Tapos dito pwede magbingwit ng isda kung gusto nyo po. So hanggang doon po yan, malaki po ito 18 hectares po ang kabuuan. So dito naman sa dyan po tayo galing arena sa kabila. Yan po yung mga parking na nakita natin.
Medyo malaki-laki po itong ikutan natin. So imagine niyo lahat ng property nyo magkabila may overlooking. Yan po kasama pa yan. Ayan, mga truck nila yan. Oo. Zipline no kuya. Ayan. Marami po kayong pwedeng gawin dahil yung terrain niya medyo mataas dito sa part na to, tapos mataas din doon. So pwede nyo mag-connect ng zipline kung gusto nyo ganun ang mga team ng parking gagawin nyo. So ayun. Dito naman kasama rin po yung mga akasya na yan. Pwede pong ideal po ito sa golf course, di ba kuya? Oo, pwede sa golf course ito kung sakaling gusto yung golf course. So ayan, ang ganda ng pan. Tapos mamaya po ikot ako doon sa pinaka-parke para makita nyo yung mismong pasyalan ng mga tao. So balik po tayo rito sa sa mismong pinaka-parke nila. Ito na po yung papasok mo sa mismong parke. So nadaanan po natin yung mga taga Nagkuralan. So shoutout daw po. So ayan, dihingin nila yung channel. Marami po namamasyal dito, especially mga teenagers. Kasi napaka-romantic po nung scenery dito. Talaga napakaganda. Makakasalubong halos natin yung mga galing na dyan na masyal dito sa kabilang side na to. Tapos pwede sila magbike. May bahay na rin po ito sa tindahan. Tapos dito yung pinaka-registration. Pagka pumasok ka, dito sila naniningil ng 20 pesos. And then dyan na rin yung mga bilihan nila ng tubig. Pwede ka mag-rent ng bike. Actually mayroong mga hotel dito na kubo-kubo. Ayan, tapos may mga cottages. So pakita lang natin. Ito yung pinaka-hotel. Ayan, may hotel siyang maliit dyan na tapos doon may kubo hotel siya rito. Ayan. So ito yung pinaka flat ng lugar. Ito yung pinaka parke. Ha? Pwede rin pala kayo mag-rent ng boat once na gusto niyo ng boat. So ang trip nyo parang mga Burnham Park, parang ganyan. Meron dyan. So ito po, kasama po ito, 18 hectares. So ito, meron siyang rito, Instagrammable location. Pwede pa kayo magdagdag dito para maging mas lalo pang dagsain ng mga turista. Actually kulang lang po sa medyo kinakapos na po sa budget yung may-ari nito, kaya na-decide siya na sige, for sale na lang natin. Total kapos pa naman tayo. So yan, may mga kubo-kubo rito, kubo hotel. Medyo hapon na po kami nagba-vlog. Ayan. So hanggang dito lang po yung boundary. Ayan. Yan pong kabila. Hindi na po sa atin yan. So gumanon. Tapos ito yung mga pinaka kubo-kubo niya. Hanggang doon po may mga namamasyal. Hanggang doon sa pinaka-tuktok na yun, may mga namamasyal po. Kuya, sa'yo pa ba itong na to? Yung may sa'yo pa ba to? Sorry, kanya pa pala yan. Yung napakura na yan. Okay. So kanya pala itong kambingan na to. Ayan, may kambingan siya rito. Tapos yung bakod lang na yan, ang boundary. So hindi na sa atin yan. Bababa pa yan. So ito yung pinakakambingan niya na parte. Ayan. Napakagandang property ito sa totoo lang. Wala na po kayo makikitang 18 hectares na ganito kaganda. Sa totoo lang naman din. Kung may nakita po kayo, di tsamba. So yun, mamaya po, babalik ako dun sa kabila para mas, kuya? Picture ko na yung Kubo Hotel. Ayan, pwede kayo magpa-check-in dyan pag halimbawa overnight yung mga guests nyo, pwede kayo magpa-overnight dyan kasi naman po yan, kompleto naman po dyan. May restaurant naman po dito, pwede kayo mag-order ng meal, no? So mas maganda po kontakin nyo kami para po mas tayo, kasi po bibigay na namin sa inyo mismo yung contact ng may-ari nito para kung talagang willing to negotiate kayo, set na po natin schedule ng meet up nyo. So mamaya pupunta ako doon para makita natin. So ayun, dito tayo ngayon sa pinaka-summit ng area. Ayan, ito pinakamataas sa parte. So yung 18 yung lake, doon tayo galing na nag-umpisa kanina, yung entrance ng park. Tapos ito yung mga Kubo Hotel. Tapos yung kambingan, doon tayo galing.
Tapos ito po, kasama pa yan. Yung before sa puno lang na yan, kasama yan. Kumbaga, yung puno po na yung pinaka-boundary line natin, saka po itong puno na to. Tapos sa part naman po na yan, extra pa na naman tayo. Tapos pagdating dito, may lilikuan na naman ng, ng shape. So yun na naman po, yung isang hill na yun, kasama na naman. So napakaganda po ng property. Yung terrain niya po kasi is mixed terrain. Ayan. So napakarami pong pwedeng gawin sa parking na to. Kung kayo po ay developer, so pwede nyo po itong pasyalan. Kausapin po natin yung may-ari. Kayo na po ang makipag-negotiate. So ayan yung Mountain View. Ayan, nakita nyo naman kung gaano karami na yung mga nagpupunta rito ng turista. So nag-generate na ng income. Lalo kung mapapadevelop nyo ng konti o matadagdagan nyo pa ng mga ilang tourist spots, so pwede nyo na po siyang maging isang sikat na tourist spot dito sa bayan po ng Quiapo. So meron pa tayong ibang ikutan ko yan. Basta napakaganda po ng property ito. Pinakamaganda po, mas maganda mapuntahan nyo ng personal para po pagka nagustuhan nyo, i-negotiate na agad natin sa may-ari. Mas maganda po kasi kung sa personal nyo dadalawin dahil napakaganda po talaga ng property. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa amin, sana po huwag nyo kalimutan mag-subscribe. I-hit nyo rin po yung notification bell para po lagi kayong updated sa mga listing. So yun lamang po, until my next vlog. Hope to see you soon. Paalam. As long as it's with